Kinben Book 5, Chapter 57. Araw na ng Martes at nakaisang linggo na nga si Ricky sa Palawan. Ngayon nga ay makikitang binabaybay niya kasama sina Maki, Baron at Martin ang kalsadang kahilera ng kanilang hotel. Alas 9 na ito ng umaga at nagpaalam muna sila ng maayos kay Coach Isaiah. Alam na rin ito kung saan silang apat pupunta kung kaya't pumayag ito. Bakit hindi po ninyo sinabi sa akin, Coach, na kina Jason Castro sila pupunta? Nandito pala siya, Coach, sa Palawan. Paano nalaman ni Ricky yun? Bulalas ni Mover nang malaman mula kay Isaiah kung saan magpupunta ang apat. Bigla nga ring naalala ni Mover ang panahong pumupunta pa siya ng Maynila para manood ng ilang laro noon ni Castro. Makikita nga rin kay Dre ang pagseryoso at si Carlo naman ay kalmado lang na nakikinig. Kasalukuyan nga silang nasa isang kainan sa Robinsons Mall ng sandaling iyon. Huwag kayong mag-alala, sinabi ko kay Ricky na itanong kay Jason Castro kung pwedeng ma-meet natin ito. Maganda if magkakaroon tayo ng schedule para hindi naman siya mabigla. Lahat ba kayo ay gusto siyang makita? Tanong pa nga ni Coach Isaiah at nagsitanguan naman ang mga players niya. Dapat pala nagsasama tayo kay Ricky. Parang lapitin siya ng mga kung sinong sikat na players ah. Sabi naman ni Tristan at si Mover at Coach Isaiah ay nagkatinginan. Hindi kasi alam ng mga kasama nila na nakalaban na rin ni Ricky, si Kyrie Lastimosa. Sa akin na lang kayo magsasama, sabi naman ni Larry na parang Don ang pormahan sa suot nitong formal na kasuotan at siya nga ang naiiba sa magkakasama. Siya nga rin ang nasa pinakadulo ng lamesa at makikitang may tig-2 upuan na bakante sa magkabila mula rito. Wala kasing tumabi rito dahil sa suot nito na ikinailing na nga lang ni Coach Isaiah. Samantala, nasa tapat naman nga si Ricky ng isang bilihan ng sapatos. Tumawid lang sila sa may traffic light at makikita nga ang shoe store ni Jason Castro sa katabing building ng LBC. Makikita nga sa harapan ng establishment ang mga posters noon ni Sir Jason na nakasuot ng uniforme ng Gilas at ng PBA team na kabilang siya. Parang kinakabahan ako. Isa sa mga idol ko sa PBA si Sir Jason. Sabi nga ni Martin at napatingin naman dito si Baron. Inakbayan nga siya nito at makikita pa nga si Baron na may dalang paper bag na may laman ng kanyang ilang jerseys at ilang shirts dahil papapirmahin daw niya ito. Relax lang, sabi naman ni Baron at napailing naman si Maki. Kinakabahan ka rin naman, Baron, sabi nga ni Maki. Sumama agad ang tingin ni Baron dito at itinuro ang nakasukbit sa likod na bag ni Maki na may lamang ilang jersey rin at may coupon band pa nga sa loob. Ang yabang mo, Romero. Parang kanina lang sa hotel ay aligaga ka sa paglalagay ng mga papalagyan mo ng autograph ah. Patay mali siya naman si Maki na ikinangiti ni Ricky dahil ramdam niya na parang kinakabahan ng tatlo niyang kasama. Nanibago tuloy siya sa mga ito, lalo na sa kanyang kuya Maki at Baron. Pasok na tayo, sabi pa nga niya. Umuna ka na, sabi ng tatlo at natatawa na lang si Ricky nang biglang tumabi ang mga ito sa gilid. Pumasok na nga si Ricky nang buksan ang sliding door at sa paghakbang niya paloob ay siya naman pagpasok ng tatlo na napalunok pa nang tumambad ang mga sapatos na nakalagay sa gilid ng dingding. Mayroon nga rin sa gitna ng mga estante at makikita ngang mahaba ang loob ng bilihang ito. Puro original at branded ang nandito. May mga posters nga rin ng mga local players at NBA players sa dingding at sa mga estante sa gitna. Sa dulo naman ay makikita ang cashier area at makikita nga agad din silang nilapitan ng isang lalaking nakasuot ng dilaw na uniforme. Good morning po mga sir. Welcome po sa Vanishers Shoe Store. Masayang bati ng lalaki. Si Sir Jason po. Tanong nga ni Ricky at ang tatlo niyang kasama ay napaseryoso dahil bakit daw si Ricky ay hindi man lang kinakabahan. Basketballista ba itong si Ricky? Naitanong na nga lang ni Baron. Baka hindi niya idol si The Vanisher, sabi ni Maki. Bakit? Idol mo ba si Jason Castro? Tanong naman ni Martin at parang napaseryoso ng bahagya si Maki. Sa sakto lang, pasimpleng sagot ni Maki at maya pa ay may lumabas na lalaki sa isang pinto na hindi pwedeng pasukan ng customers. Sir Ricky, wika agad ng isang lalaking nakasuot ng shirt na pang jersey ang tela
At mula sa likuran nito ay may sumulpot ding isang teenager na wari ni Ricky ay mas matangkad pa sa kanya. Sama kayo sa akin, sabi nga agad ni Jason kay Ricky na agad namang tumango. Walang basketball court dito sa bahay. Doon tayo sa lugar na alam ko. May basketballan doon. Wika nga ni Jason at nagpaalam din siya sa kanyang kahera at mga sales boy na siya ay aalis lang. Nga pala sir, ito nga pala ang mga kaibigan ko. Kasama ko rin sa team si Kuya Maki, Kuya Baron at Kuya Martin. Magagaling po ang mga ito at idol daw kayo. Nakangiting wika ni Ricky at isang matikas na tayo naman ang ginawa ng tatlo. Sir Jason, magandang umaga po. Isang karangalan po sa amin na makita kayo in person, sabi ng tatlo at natatawa naman si Sir Jason sa reaksyon ng mga ito. Nga pala, ano ang paalam ninyo sa coach ninyo? Naalala ko baka bawal kayong mag-basketball kasi pahinga kayo. Sabi nga bigla ni Jason matapos pagkakamayan ang tatlo na parang tuwang-tuwa na siya ay makita. Okay lang po, sabi nga agad ni Baron at napatawa na lang nga si Ricky sa kanyang isip. Okay lang naman po, hindi naman kami maghahataw kung mapapalaban, sabi nga ni Ricky at napatingin siya sa teenager na kasama nito. Nga pala anak ko, bunso ko, si Ricky, tukayo kayo, sabi nga ni Jason at napangiti naman si Ricky nang pinagmasdan ito. Mas matangkad pa sa kanya ang anak ni Sir Jason at sa palagay niya ay nasa 6'0" na ito. Yo, mukhang ikaw magmamana ng basketball ability ni Sir Jason ah. Wika ni Ricky at agad namang napangiti ng pilit ang anak ni Castro. Siya, tayo na. Nailabas na siguro ni Andre ang sasakyan natin. Ani pa nga ni Sir Jason at paglabas nga nila ng shop ay makikita na sa bumukas na gate ang isang kulay maroon na Innova. Ikaw na ba magdadrive? Tanong nga ni Jason sa kanyang anak na si Andrea. 18 na kasi ito at may lisensya na rin para magmaneho. Pasok na kayo, malapit na mag-green ang traffic light. Sabi pa nga ni Jason na sa unahan sumakay at ang 5 namang kasama niya kasama ang anak niyang lalaki ay nasa likuran. Sa pinakalikod nga sina Maki, Martin at Baron at sa likuran naman ng driver ang dalawang Ricky. Hindi na nga nagtanong sina Ricky kung saan sila pupunta. Napatingin na lang sila sa labas nang tumakbo ang sasakyan. Mabuti na lang at iilan ang naisama mo. Hindi sana tayo makakaalis. Natatawang wika pa nga ni Jason nang mapatingin sa likuran. Ang totoo nga sir, ipinapatanong ng coach namin kung pwede ka raw mamit ng team namin, sabi naman ni Ricky. Sige, no problem naman. Basta sabihan mo ako para prepared ako. Naalala ko, may laro nga pala uli kayo bukas. Sa pupuntahan natin may court doon. Tsaka parang gusto ko maglaro ng kaunti. More on shooting na lang siguro ako, sabi nga ni Jason at makikita naman ang bahagyang pagngiti ng dalawa niyang anak nang marinig iyon mula sa ama. Huwag ka pa pang dadaing na masakit ang tuhod ah, pabirong sabi nga ng babae niyang anak at agad namang nag-shh si Jason at napangiti naman si Ricky. Ilang taon na sir itong katukayo ko? Tanong naman bigla ni Ricky. 15, sagot ni Jason at napatango si Ricky na napatingin dito. Ang tangkad na niya sir, baka maging kasing tangkad ninyo siya, sabi pa nga ni Ricky at napangiti naman si Jason nang marinig iyon. Napanood ka niya si Ricky noong laban ninyo sa Divers. Ang galing nyo si Ricky. Sa Divers ako nag-cheer pero nang matapos ang game napacheer ako sa inyo. Ang lupit ng laro ninyong iyon. Akala ko si Kuya Calvin at Rhea na ang pinakamagaling pero bumigla kayo. Parang nakita ko pa nga sa inyo ang laro ni Papa noon, sabi ni Ricky Castro. At napangiti naman agad si Ricky. Nako, hamak na mas magaling ang papa mo sa akin. Paano na lang kung magkaedad kami ng papa mo tapos magkalaban? Baka nahirapan kaming manalo kung ganoon. Hindi rin natin masabi si Ricky. Nakita ko ang bilis mo at parang hindi iyon pangkaraniwan. Mukhang batak ang binti mo sa pagtakbo, tama ba ako? Tanong naman ni Jason at bigla namang lumiko sa isang kanto ang kanilang sinasakyan. Dito nga ay isang subdivision ang kanilang pinasok at pumarada ang sasakyan nila sa dulo ng lugar sa may basketball court. Araw-araw na ako sir na natakbo, ganoon lang. Sagot naman ni Ricky na napasilip sa labas. May basketball court nga sa tapat nila. Bumukas na nga rin ang pinto sa unahan at bumaba na ang babaeng anak ni Jason at ang ama nito. Binuksan na rin naman ng anak na lalaki nito ang pinto at sumunod naman si Ricky na napangiti nang makita ang paligid. May isang maliit na parke at laruan ng mga bata sa tabi ng covered court at sa hindi kalayuan ay makikita ang mga naglalakihang mga bahay na may 2 at 3 palapag.
Dito tayo maglalaro at magkwekwentuhan tungkol sa basketball pagkatapos. May bahay rin ako rito kaya pwede tayo rito. Sabi nga ni Jason na makikitang nakasuot na pala ng panlaro ng basketball na sapatos. Parang masyadong close si Ricky at si Sir Jason. Paano kaya nagagawa ng isang ito ang ganito? Mahinang tanong na nga lang ni Baron sa kasama niya. Kanina kasi sa loob ng sasakyan ay pakiramdam nila ay hindi sila kasama. Kalma lang kayo, maglalaro yata tayo. Mabuti na lang at may dala akong panlaro. Sabi naman ni Maki at naglakad na nga sila papunta sa court. Wala nga naglalaro rito at makikita ngang pinatalbog na ng lalaking anak ni Jason ang hawak nitong bola. May isa pa ngang hawak si Sir Jason at sa pagtapak nito sa loob ng court ay bigla itong napangiti. Kumawala ang bola mula sa kamay nito mula sa 3-point area at napaseryoso si Ricky nang makita kung paano nito pinakawalan ng bola. Maganda ang bitaw ng kaliwang kamay nito at ang ganda rin ng ikot ng bola sa ere na hinalit ng maganda ang basket ng ring nang ito ay pumasok. Ayos okay pa palang shooting ko. Sabi nga ni Jason na makikitang pumupulso pa sa hangin gamit ang kanyang kaliwang kamay. Warm up muna tayo. Tapos decide kayong apat kung sino ang kakampi sa amin ng anak ko. Nakangiting wika ni Jason at ikinangiti rin ito ng anak nitong si Ricky. Dahil sa wakas ay maglalaro na raw ng basketball ang ama niya makalipas ang ilang taon. Sabi sa iyo, ayaw mo kasing maniwala. Sabi pa nga ni Andrea sa kanyang kapatid. Gusto kong kalaban si Sir Jason. Ako rin. Sabi nga ni Maki at napatingin nga ang tatlo kina Ricky. Ako na lang ang kakampi kay Sir Jason kung gusto ninyo. Tanong pa nga ni Ricky at nagkatingin na ng tatlo na parang nag-iisip. Sige, ikaw na lang ang kumampi kay Sir Jason. Kalmado na ngang wika ni Maki at pagkatapos noon ay parang lumayo ang mga ito kay Ricky na parang galit sila rito. Napangiti na nga lang ang binata dahil sa kanila. Ibinato naman ni Sir Jason ng isang bola sa kanila para sa warm up nila. Bali ako, ang anak ko at si Sir Ricky ang magkakakampi. Sabi nga ni Sir Jason na napatingin kay Ricky. Bubuhatin mo ako, matagal na ako hindi naglalaro. Napangiting wika nga ni Sir Jason at ngumiti lang din naman si Ricky. Sir, may tinatawag tayong muscle memory at nakita ko yun sa bitaw ninyo ng bola kanina. Sagot naman ni Mendez at may kung anong dating ang dala noon para kay Jason Castro. Tama raw ang batang ito dahil ang pakawalan niya ang bola ay parang kabisado pa rin niya kung paano tumantiyan ng bitaw. Para masaya ang laban natin, kapag natalo ninyo kami, bibigyan ko kayo ng bagong sapatos na may pirma ko. Pero kapag kayo ang natalo, required kayong bumili sa shop ko. Sabi nga ni Jason at si Ricky naman ay napangiti dahil parang wala raw siyang mapapala sa labang ito kung manalo man sila o matalo. Sir Ricky, buhatin mo kaming dalawa ng anak ko. Sabi pa nga ni Jason na natatawa kay Mendez na parang hindi alam ang isasagot. Gagalingan ng kalaban natin kaya dapat galingan mo rin. Dagdag pa nito at napangiti naman si Ricky. Naalala nga niyang kalaban niya rito si Maki at ang magiging goal niya sa larong ito ay ang "No problem sir, ako ang bahala." Seryosong wika ni Ricky na kinaseryoso naman ang anak ni Sir Jason dahil wala itong makitang kabarito. Nagsimula nga ang hindi inaasang 3v3 na iyon. Kung titingnan nga ay mas malakas ang lineup ni Maki. Kaso nang hawak na ni Mendez ang bola sa pagsisimula ng laban ay bigla na lang niyang iniwasan ang depensa ni Martin Suarez matapos magbigay ng screen ni Sir Jason. Dito na nga nakawala si Mendez at napangiti siya nang biglang lumitaw sa kanyang daraanan ng kanyang kuya Maki upang siya ay bantayan. Si Ricky Castro naman ay mabilis na tumakbo at hinabol naman ito ni Baron para depensahan. Umihip ang hindi kalakasang hangin at sa pag-abante ni Mendez ay siya namang pag-abante ni Maki. Nabasa ni Romero ang planong step back ni Ricky kaso ang bola ay bigla na lang tumalbog sa tabi niya at kasunod noon ay ang mabilis na paglampas ni Mendez sa kanya na ikinaseryoso niya. Ang bilis, sambit ni Maki na mabilis na gumalaw ang paa para humabol. Kaso nang nilapitan niya si Ricky ay bigla na naman itong nawala. Ang nanonood niyang babaeng anak ni Jason ay napalunok dahil sa paglayo ni Romero ay makikita naman niya ang paatras na talo ni Mendez. Nagkasalisihan sila ng galaw at isang malinis na crossover iyon. Mula sa perimeter area ay nagpakawala nga si Mendez ng isang jump shot na ikinakuyom at ikinangiti ni Maki na sinubukan pa itong butaan sa pamamagitan ng paghabol ng talon.